Ilang kongresista nais patawan ng parusa ang Manila Water dahil sa nangyaring water shortage sa ilang mga lugar sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Lumalabas dito yung sinatawag nating regulatory capture. No, the regulator, tinitingnan lang niya, no, pinapabayaan niya kahit may kakulangan ng mga concession. Malaking bahagi ng Mindanao posibleng makaranas ng malalakas na pagulan dahil sa pagdaan ng bagyong Chiring. Paghuli sa mga nagtatapon ng basura sa mga estero dapat paigtingin ayon sa DILG. From now on, manghuli kayo ng nagtatapon ng basura sa kanal, estero, ilog, dalampasigan. Obligasyon ng barangayan. Epekto ng paglalagay ng malaking plaka sa motorsiklo, alamid. Mga dokumentong nagpapatunay na may kinalaman sa CPP-NPA ang grupong karapatan, inilabas ng AFP. Ang ating gobyerno hindi lang gumagawa ng nagpapabricate ng report. Sila ang nagpapabricate. 4 na milyong pisong napanalunan ng UNTV Cup Season 7 champion AFP Cavaliers na ipagkaloob na sa kanilang beneficiary. Una sa ating mga balita, nais ng ilang kongresista na patawan ng parusa ang Manila Water. Kaugnay ito sa nangyaring water shortage sa ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ito ang balita ni Grace Casin. Inulan ng sisi ang Manila Water sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development kanina dahil umano sa kapabayaan ng Manila Water kaya maraming naperwisyo ng kakulangan ng supply ng tubig sa Metro Manila at ilang kalapit na lalawigan. Kung sensitive kayo sa problema ng mga consumers nyo, dapat January pa lang humingi na kayo ng tulong. Lumalabas dito yung sinatawag nating regulatory capture. No, the regulator, tinitingnan lang niya, no, pinapabayaan niya kahit may kakulangan ng mga concessions. Nais ng mga mambabatas na patawan ng multa at parusa ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang Manila Water. Pero ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick T, hindi nila maaaring agad-agad na pagmultahin ng Manila Water sa nangyaring water shortage dahil wala ito sa concession agreement. Aniya, ang maaari nilang ipataw na parusa ay ang hindi payagan ng Manila Water na magtaas ng singil sa tubig sa 5th rate rebasing sa 2022, bagay na kinontra ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Based on the terms of the concession agreement, Manila Water has violated their mandate to provide 24/7 water. What will happen is that we can take this off in the 5th rate rebasing. But this will happen in 2022. Napakalinaw po ng sinasabi dito. Ang sinasabi niya, kailangan pa po tayo maghintay ng rebasing ng kanilang rate bago masingil yung in 5 years, bago daw masingil yung penalty. Napakalinaw po dito. After 15 days, kung hindi pa nila naaayos, pwede na po kayo mag-impose ng penalty. We will revisit that again. What do you mean We will revisit? revisit that. We have just read it. Dahil sa kalituhan, manghihimasok na ang Kamara para magkaroon ng isang batas ukol sa pagpapataw ng parusa sa mga water concessionaire. Perhaps in the law, there's no, we have to add a penalty provision for those who do not comply with, who fail to comply with some parts of the concession agreement. Inako naman ni Manila Water President Ferds de la Cruz ang lahat ng responsibilidad sa nangyaring water shortage. Concentration is in restoring the service, and as what the other congressman said, wherever the accountability for this issue takes me as President of Manila Water, I'm willing to take that accountability. Sa pagdinig, sinabi ng Manila Water na unti-unti nang makararanas ng ginhawa ang kanilang mga customer dahil unti-unti nang nadadagdagan ang supply ng kanilang tubig. Pero sa katapusan pa ng buwan ng Mayo, inaasahang babalik sa normal ang supply ng tubig sa lahat ng kanilang sineserbisyuhan. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Walang nakikitang dahilan ang Malacanang upang magtayo ng bagong departamento o kagawaran na titiyak sa supply at mga ngasiwa sa distribusyon ng tubig sa bansa. Ito ang reaksyon ng palasyo sa panukala ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia na magatag ng Department of Water na kahanay ng Department of Energy.
Sinabi rin ni Pernia na sa isang panayam na kaya nagkaproblema sa supply ng tubig ay dahil walang isang departamento na mangunguna sa paghanap ng solusyon at maraming ahensya na iba-iba ang pagtugon sa problema. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, anumang araw mula ngayon ay posibleng mailabas na ang isang executive order bilang tugon ng palasyo sa kakulangan sa supply ng tubig. Tinutunan na rin anya ng Manila Water ang problema at sa tingin nila ay hindi na kailangan pa ng bagong departamento para dito. Simple lang ang problema. They created their own problem and they provide the solution. It's purely inefficiency, mismanagement. Isa sa problema ang kinakaharap ng Pilipinas at maging ng ibang bansa ang kakulangan sa supply ng tubig. Pero ano ba ang mangyayari kapag tuluyang naubos ang supply ng malinis na tubig? Ito ang balita ni Mon Hocson. Napakahalaga ng tubig para sa tao. Ginagamit natin ang tubig upang mapawi ang uhaw, makapagluto, pakainin ng mga hayop, mapanatiling malinis ang ating katawan at iba pa. Sa katunayan, 70% ng planeta ay binubuo ng tubig. Noong 1995, sinabi ni World Bank Vice President Ismael Serageldin na ang mangyayaring digmaan ngayong 21st century ay dahil sa tubig. Sa taong 2050, tinatayang tataas ang pangangailangan sa tubig ng mahigit 50%. Totoo na ang mundo ay binubuo ng 70% ng tubig, pero ito ay tubig alat at hindi makukonsumo ng tao. Maaari tayong kumuha ng tubig sa ilog at sapa, subalit mayroong mga lugar ngayon sa mundo na bihira na ang mga pag-ulan. Marami na rin ang namatay na tao at hayop sa ibang bansa dahil sa matinding tagtuyot. Kaya ano ang maaring mangyari kapag naubusan na tayo ng tubig? Napakalaki ng epekto ng pagdami ng populasyon, global warming at polusyon sa supply ng malinis na tubig. Kung inaakala natin na hindi tayo mauubusan ng malinis na tubig, nagkakamali tayo dahil nagsisimula na itong maubos ngayon. Hindi na natin kailangan lumayo. Ang nangyari sa Manila Water ay isang halimbawa ng unti-unting pagkaubos ng tubig. Dahil sa lumalaking populasyon sa East Zone ng Metro Manila, hindi na sapat ang supply ng tubig para sa lahat. Kapag naubos ang tubig, maaari itong mauwi sa malalaking sakuna gaya ng mga gera at terorismo. Ayon sa US Intelligence Report noong 2012, may posibilidad na gamitin ang tubig bilang isang sandata sa gera. Kung maubos ang tubig, wala ring magagamit ang mga magsasaka sa kanilang mga pananim at maaari itong magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain. Sa ngayon, kapos ang tubig sa mga lugar na sineserbisyohan ng Manila Water at kung hindi kikilos ang pamahalaan, hindi magtatagal ay mauubos ang tubig sa Metro Manila. Ano ang dapat gawin? Ang una, mag-recycle. Ang bansang Singapore, walang masyadong likas na yaman gaya ng ilog pero hindi problema ang tubig dahil nare-recycle nila ito gamit ang mga water treatment facility. Isa pang solusyon ay maghanap ng ibang pagkukunan ng tubig. Ang Kaliwa Dam na matagal nang ipinanukala, malaki ang may tutulong sa nauubos na tubig sa Angat at Lamesa. At ang pinakamabisa sa lahat ay ang pagtitipid. Bawasan ang paggamit ng tubig. Huwag maligo ng matagal sa banyo. Patayin ang gripong hindi ginagamit. Ayusin ang mga tumatagas na tubo at iba pa. Tandaan, ang tubig hindi habang buhay nandyan. Kung kaya't kailangan nating gumawa ng paraan upang may mapakinabangan pa ang susunod na henerasyon. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Humihingi ng tulong sa pamahalaan ang mga magsasakang naapektuhan ng tagtuyot sa lalawigan ng Isabela. Ang ilang tanim na mais na mga magsasaka ay ipinakain na lamang sa mga alagang hayop dahil hindi na maibenta. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Kabilang ang taniman ng mais ni Aling Rowena sa napinsala ng nararanasang tagtuyot sa lalawigan ng Isabela. Kung dati umaani sila ng 400 sako ng mais sa 5 ektaryang taniman, ngayon swerte na raw kung may 50 sako ang kanilang maani dahil sa epekto ng tagtuyot. Dahil sa epekto ng El Nino at hindi abot ng patubig na mula sa Magat Dam ang taniman nila ng mais, natuyo ng maito at hindi na lumaki. Hindi naman pwedeng maibenta na ang tanim na mais ni Mang Francisco, kaya pinapakain na lamang niya ang maito sa kanyang mga alagang hayop. Sa pananim niyo? Wala na po siguro.
Kasi nahuli na eh. Patay na yung bulaklak ng mais. Kahit na ulan ng ulanan, hindi na, wala na. Wala na pong silbi yung ulan. Kasi po yung mais, pag natuyot na yung bulaklak, wala na. Hindi na yun laman niya, Hindi na po magbubunga. May bunga siya pero walang yung laman, hindi lumaki. Maliit na. Sa tala ng provincial government ng Isabela, 8 munisipalidad at 1 lungsod sa Isabela ang nasiraan ng pananim na mais. Kabilang dito ang bayan ng Tumawini, Santa Maria, Beneto Soliven, Etiague, San Mariano, Gamo, Burgos, San Agustin at Kawayan City. Dahil dito, humihingi na ng ayuda sa pamahalaan ang mga magsasakang napinsala ang taniman upang makapagsimula sila ulit, lalo na't inutang lamang nila ang puhunan sa pagtatanim. Yung iba, papakain na lang po talaga sa kalabaw. Lang po, sana po makapagbigay po sila ng kahit konting ayuda na pang-start na po namin sa pagtatanim, ganun po. Aabot sa 18,664 hectares ang napinsalang tanim na mais sa lalawigan, habang 1,200 hectares ang totally damaged at 17,300 hectares ang partially damaged. Karamihan sa mga nasiraan ng mga pananim ay umaasa lamang sa tubig ulan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Isabela. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Chedeng at kaugnay nito, nakahanda na ang mga ayuda ng pamahalaan kaugnay sa pagdaan ng bansa ng bagyo. Ayon naman sa Pag-asa, maaari pa ring makaranas ng malalakas na bagyo ang bansa kahit na may umiiral na El Nino. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nagbabala ang Pag-asa sa mga lugar na maapektuhan ng bagyong Chedeng na huwag maging kampante. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator June Dalida, kahit na kailangan ng Mindanao ang ulan, ay maaari pa rin magdulot ito ng sakuna. Kalimitan po malalakas mga dalang mga pag-ulan ito at pwede magpabaha, pwede pong magkaroon ng landslide sa mga area sa kabundukan. Bagamat madalang daanan ng bagyo ang Mindanao, subalit ilang beses na ring nakaranas ito ng malaking pinsala. Ang ilan dito ay si Sendong noong 2011 at Pablo noong 2012 kung saan bilyong piso ang iniwang pinsala at mahigit sa 1,000 tao ang namatay. Ayon sa Pag-asa, kapag may El Nino ay mas malalakas talaga ang nabubuong bagyo. Nandyan ang gasolina niya sa Pasipiko So may tendency pa rin tayo na may pumasok o konti nga lang ngunit malakas ang mga bagyo na parating sa atin. Pero ayon sa Pag-asa, walang aasahang epekto ang bagyong Chedeng sa Luzon na kinaroroonan ng Lamesa Dam. Hindi po natin in-expect talaga na magkakaroon ng increase sa height unless nagaling po ito sa Angat Dam. Sa ngayon ay may nakahandang 1.2 billion pesos na halaga ng maaaring ibigay na ayuda ang DSWD para sa anumang mangyayaring kalamidad sa bansa. Kabilang na dito ang family food packs, standby funds at non-food items. Samantala, halos 870 million pesos na ang naitatalang pinsala ng epekto ng El Nino sa agrikultura sa bansa. Karamihan ito ay mga maisan at palayan sa mga rehiyon ng Mimaropa, Region 7 at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Lalo pang lumapit ang bagyong Chedeng sa bansa. Para bigyan tayo ng update sa ating panahon, nasa UNTV Weather Center si Ray Pelayo. Ray, anong oras at saan ba maglalandfall si Chedeng? Magandang hapon, Monica, sa ating mga kasambahay. Ayon sa Pag-asa, posibleng bukas ng umaga, ang bagyong si Chedeng ay maaaring tumama. Yung pinakasentro nito dito sa may silangang bahagi ng Davao Oriental. Pero kaninang alauna ng hapon, ito ay nasa 370 km sa may east-southeast ng Davao City. Taglayin ito ang lakas ng hangin ng 45 km per hour at pagbugso na abot sa 60 km per hour. Kumikilos ito pa west-southwest sa bilis na 20 km kada oras. Base sa forecast track ng Pag-asa, makikita natin na ito talagang bagyong si Chedeng ay dadaan o tatawid dito sa may area ng Mindanao, lalo na sa may katimugang bahagi. At nakikita natin itong radar ng Pag-asa, malalakas na mga pagulan na experience o nararanasan lalo na sa may area ng Caraga Region. At ito namang si Chedeng ay maaaring humina pagdating dito sa may area
ng Sulusi. At ang signal number 1 o tropical cyclone warning signal number 1 ay nakataas po sa Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Sur, Davao City, General Santos City, yung Davao Occidental, southern portion ng Davao del Norte, yung Samal Island at eastern section portion ng North Cotabato, South Cotabato at Sarangani. Makakaranas po sa mga lugar niyan ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Ayon sa Pag-asa, yan po ay maaaring hanggang sa malalakas na mga pagulan. Sa mga maglalayag po, mataas po ang mga pag-alon sa eastern seaboard ng Visayas at ng Mindanao. Delikado po yan, lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat. At pag yung mga lugar na may tropical cyclone warning signal, automatic po yan na ipinagbabawal po ang paglalayag. At sa mga susunod na araw, ina-expect pa rin natin na makakaranas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Mindanao, lalo na bukas. Monica? Maraming salamat. Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Nasa blue alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC simula kaninang alas 8 na umaga dahil sa bagyong Chedeng. Nangangahulugan nito na nakaantabay ang mga tauhan ng NDRRMC sa posibleng epekto ng sama ng panahon at para tiyakin na maayos ang koordinasyon ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Nagpapaalala ang NDRRMC ng ibayong pag-iingat sa mga lugar sa Mindanao na karaniwang nagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa o landslide. Inalerto na rin ng Department of Interior and Local Government ang mga local government units o LGU na posibleng maapektuhan ng pananalasa ni Chedeng. Epektibo na simula kahapon ang pagtiwalag ng Pilipinas sa International Criminal Court. Muli namang binatikos ng mga makakaliwang grupo ang Duterte administration dahil sa pagkalas ng bansa sa ICC. Ito ang balita ni Rosa Licos. Isang taon mula nang magsumite ng notifikasyon ng Pilipinas sa United Nations hinggil sa pagkalas nito sa Rome Statute. Simula kahapon, 17 ng Marso, araw ng Linggo, hindi na kabilang ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Una nang nagsumite ng petisyon ng opposition senator sa Korte Suprema upang pigilan ito, subalit wala pang desisyong inilalabas ang Korte upang pigilan ito. Nagpahayag din ang ICC ng panghihinayang hinggil sa usapin at hinikayat ang Pilipinas na isaalang-alang ang pasya. Kinundi na naman ng Gabriela Party List ang Duterte administration sa pagkalas sa ICC at umiiwas anila ang pamahalaan sa pagpapanagot kay Pangulong Duterte sa madugong anti-drug war. Maitutulad anya ang punong ehekutibo sa dating Pangulong Ferdinand Marcos na pinatalsik ng taong bayan sa pwesto. Iniutos ni Pangulong Duterte ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC noong March 2018 nang i-anunsyo ng tribunal ang pagkakaroon ng preliminary examination sa reklamong crimes against humanity laban sa punong ehekutibo kaugnay ng war on drugs. Nanindigan naman ang Malacanang na hindi naging miyembro ang bansa sa Rome Statute na siyang lumikha sa ICC. At kung itutuloy anya ng ICC ang hakbang nito laban sa Pilipinas, patunay lang anyang nilalabag ng institusyon ang probisyong lumikha nito at desidido anya sa panghimasok sa sovereignty ng bansa. Nanindigan din ng palasyo na gumagana ang judiciary sa bansa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling iginiit ng Malacanang na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, gumagana naman ang proseso ng hustisya sa bansa at may mga korte namang humahawak sa mga kaso ng pagpatay at umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Babala ng palasyo, ipapadeport nila ang sinumang taga-ICC na pupunta sa bansa at magpupumilit na mag-imbestiga sa sinasabing mga kaso ng extrajudicial killings at mga paglabag sa karapatang pantao. Paliwanag ni Secretary Panelo, pakikialam na ito sa soberanya ng bansa. Well, they can come here as guest visitors, pwede yun. Pero any move that will be deemed as a violation of our laws, may problema sila doon.
Certainly, we will not allow any attempt at interfering with the sovereignty of this country. Inilabas na ng Armed Forces of the Philippines ang mga dokumento na nagpapatunay na may kaugnayan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, ang mga grupong Karapatan, Alliance of Concerned Teachers at iba pa. Natuklasan din ng AFP na ang mga librong gawa ng Ibon Foundation at ginagamit sa Salugpungan Community Learning Center ay nagtuturo ng paglaban sa gobyerno. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kahon-kahong ebidensya na direkta nag-uugnay umano sa ilang militanteng grupo sa rebuilding New People's Army ang inilabas ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y matapos na sabihin ni Cristina Palabay ng grupong Karapatan na wala umanong ebidensya ang AFP sa akusasyon nito na sila ay legal front ng CPP-NPA. Mismo si Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations o J7 Brigadier General Antonio Parlade na miyembro ng National Task Force to End Insurgency ang naglabas ng mga ebidensya. Ilan dito ay dokumentong pirmado ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison kaugnay ng 5th International Assembly na isinagawa sa Hong Kong kung saan kasamang dumalo ang karapatan. Ang ating gobyerno hindi lang gumagawa ng nagpapabricate ng report. Sila ang nagpapabricate ng report. And by the way, hindi si AFP, hindi ako, hindi ang gobyerno ang nag-red tag sa kanila. Tingnan niyo yung websites ng Philippine Revolution Web Central. Tingnan nyo yung website ng ILPS. Tingnan nyo rin yung website ng NDF International. Lahat yan. Makikita nyo doon yung mga pangalan nitong Karapatan, ng Ibon, nandan yung ACT, yung Gabriela, itong mga Makabayan Blocks. Nandyan lahat. At signed mismo ni Jose Maria Sison. Inilabas din ng AFP ang ilang video at larawan ng mga armadong kabataan na estudyante ng mga salugpungan schools na pinatatakbo ng mga non-government organization. Ipinakita din ni Parlade ang mga libro na naglalaman ng mga radical information na iniimprenta ng Ibon Foundation para sa Salugpungan Community Learning Centers. Isa sa miyembro ng editorial board ng libro ay asawa ng Secretary ng Southern Mindanao Regional Committee ng New People's Army. Dito umano itinuturo sa mga kabataan ang pagkagalit at paglaban sa gobyerno. Pambansang sagisag ng Pilipinas. Of course, pambansang awit, pambansang wika. Ayan, nakalagay. Pambansang bayani, si Father Pop, si Father Tentorio, yung Italiano na napatay. Bakit nga pala napatay yun? Kasi kasama niya mga NPA, mga komunista na mga violente. So, ito yung national hero nila, yung tinuturo sa grade 1, ang puppet na Republika ng Pilipinas. Ayon kay Parlade, ilan lang ito sa mga ebidensyang ipipresenta nila sa European Union para ipatigil ang higit 1 bilyong pisong financial support na ibinibigay sa naturang mga NGO. Dagdag ni Parlade, pinalalabas ng karapatan na magulo at maraming paglabag sa karapatang pangtao sa Pilipinas upang hindi rin mapauwi si Joma Sison sa bansa. Natatakot sila na yung kanilang funding maaring matapos na. We found out na meron palang isang sa UN Declaration, Resolution 47133. Ito yung tinatawag nilang Declaration on the Protection from Enforced Disappearances. Malinaw po doon sa Article 8 para paragraph 2 nitong declaration na ito, ang isang kriminal o isang activist ay hindi pwedeng i-extradite o ibalik sa kanyang sa bansa kung saan siya nanggaling if there is danger of persecution. Kaugnay nito, hinamon ni Parlade ang karapatan ng debate sa national television upang malaman ng publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ayon naman sa grupong Karapatan, dapat itigil na ni Parlade ang pag-uugnay sa kanila sa New People's Army dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya hinggil dito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Aguinaldo. Tiniyak ng Malacanang na maayos ang kondisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte makaraang hindi ito makadalo sa ilang events nitong weekend. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Walang dapat ipag-alala ang publiko sa kalusugan ng Pangulo. Ito ang tiniyak ng palasyo kasunod ng hindi pagdalo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang pagtitipon nitong nakaraang Sabado at Linggo.
Paliwanag ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kinailangan lamang magpahinga ng Pangulo matapos sumakit ang ulo nito noong Biyernes, kaya hindi ito nakadalo sa dalawang event sa Davao City. Balik trabaho rin naman anya ang Pangulo makalipas ang ilang oras at naging abala sa ilang mga dokumentong kailangan nitong pag-aralan. Ano po ba He had a migraine, but after 3 hours of rest, he recovered and he went to work, reading so many documents. He just stayed in the house. Tiniyak din ng kalihim na walang seryosong karamdaman ang Pangulo. Nag-post naman si dating Special Assistant to the President, Secretary Bongo, ng mga litrato ng Pangulo sa kanyang social media account kaninang umaga. Makikita sa litrato ang Pangulo na nag-aalmusal ng kape at pandesal. Ilang beses na ring naging isyu ang kalusugan ng Pangulo dahil sa hindi nito pagdalo sa ilang mga pagtitipon. Roderick Mendoza, UNTV, News and Rescue. May panibagong oportunidad para makapagtrabaho sa Japan ang mga skilled Filipino worker. Ito ay dahil mahigit 100,000 trabaho ang bubuksan ng Japan para sa mga manggagawa sa Asia. Bahagi ito ng 350,000 trabaho na ilalaan ng Japan para sa mga foreign national kapag naging epektibo na sa susunod na buwan ang batas na magbibigay ng residence status sa mga foreign worker. Kabilang sa mga skilled workers na kailangan ay may kaugnayan sa healthcare, building maintenance, food services, industrial machinery, electronics, food manufacturing, agriculture, construction, shipbuilding, fisheries and aquaculture, parts and tooling at aviation. Naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema at pansamantalang pinatitigil ang implementasyon ng Philippine Law School Admission Test o PhilSAT. Dahil sa TRO, pinapayagan ng makapag-enroll sa mga law school ang mga incoming first-year students na hindi kumuha o kaya hindi nakapasa sa PhilSAT. 2 petisyon ang nakabinbin sa Korte Suprema na layong ipawalang bisa ang kautusan ng Legal Education Board na nagtatakda ng National Admission Test para sa mga nais kumuha ng abogasya. Ayon sa mga petitioner, sinasaklawan nito ang kapangyarihan ng Korte Suprema na magtakda ng panuntunan para sa legal profession. Pinangunahan ni Senate President Vicente Soto III ang groundbreaking ceremony ng bagong Senate building. Nagkakahalaga ang naturang proyekto ng 8.9 billion pesos na itatayo sa Navy Village, Fort Bonifacio sa Taguig City at inaasahang matatapos sa taong 2022. Walang sariling gusali sa ngayon ng Senado at nangungupahan lamang sa GSIS building sa Pasay City. Wagi sa ikatlong weekly eliminations ngayong buwan ng A Song of Praise o ASOP Year 8 ang awiting Diyos ng Katotohanan. Aminado ang composer na si Daryl Villanueva na nahirapan siya sa paglikha ng nasabing awit dahil hindi siya bihasa sa pagsasalita ng wikang Filipino. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Cristo Jesus ng Katotohanan. Kakaiba at palaban, ganito inilarawan ng mga hurado ang likhang awit ni Daryl Joseph Villanueva, ang nakasungkit ng ikatlong panalo sa ASOP Year 8 March eliminations. Aminadong hindi masyadong bihasa sa pagsasalita ng Tagalog, subalit hindi ito naging hadlang upang maihayag ni Daryl ang kanyang pagkilala sa mga kabutihan ng Diyos. Musically, yun yung challenge, how to make a praise song sound like an ordinary song, but still retaining the concept of being a praise song. Yun yung musical challenge. Bigyan mo ng emotion yung mga nangyari sa'yo na tungkol sa mo sa faith mo. Yun yung isang challenge pa. Kailangan may makarelate doon. First time ni Daryl sumali sa ASOP, subalit naakit nito ang mga hurado sa kanyang original composition. Ako sa painting, di-describe ko tong rock na to parang surrealistic na rock eh. Parang sa akin glam rock siya eh. Yung glam rock ha? Glam rock feels yung nakakuha ko sa kanya eh. At saka diba, akala mo tapos na yung laban. May lumalaban. May lumalaban pa eh. May lumalaban pa eh, no? At saka yung mga type ng songs ngayon kakaiba. Ang interpreter naman ng Waging Awitin, labis ang pasasalamat sa konsepto ng A Song of Praise para sa mga awit na tulad niya at mga Pilipinong kompositor. Wow, for 8 years, sobrang nakaka-proud at saka
sa ginagawa ng ASOP, eto, opinion ko lang po to, napakalaking bagay para sa mga musikero, kasi exposure, tapos sa mga composers natin, kaya lalong nai-inspire yung iba. Nagkakaroon sila ng pagkakataon na makilala. At yun nga, katulad po ng sabi kanina na nag-e-evolve, napakalaking tulong po nito sa industry natin, yung ginagawa po ng ASOP for 8 years. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa Ito ang Balita. Prime Minister Jacinda Ardern nangakong babaguhin ang gun law sa New Zealand matapos na nangyaring mass shooting noong Biyernes. Epekto ng paglalagay ng malaking plaka sa motorsiklo, alamid.